Ka-impeach ko yung tatay niya kasi hanggang ngayon magpapasko na, wala pang nakukulong. Tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Magandang gabi po sa ating lahat mga kabisdak. Hirap na ho itong attack dog ni Bubuim na ipagtanggol ang pagwalwal ni Lisa Marcos habang nananalasa ang Super Typhoon Tino at Uwan sa ating bansa. Kahit anong palusot, aba ni Mahal, hindi po kami papayag na palulusutin itong kabastusan na ginawa ni Lisa Marcos sa bayan ng Pilipinas. Mga kabisdak, pag-usapan rin po natin itong buwelta ni Vice President Inday Sara Duterte dito kay budlat ang matang may black eye na si Montulfo. Tinawag po na chismosa si Tolfo ni Vice President Inday Sara Duterte. Talagang walang bayag. Impeachment laban kay Bongbong Marcos. Isasampa na po dyan sa Kongreso. Sino po ang magsampa? At pag-usapan natin kung magtagumpay ba ho ito. Sa daming kalyado ni Bubuim na mga buhaya dyan sa Kongreso, baka matunaw po ito. Pero ganun pa man, pag-usapan pa rin po natin iyan. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At sa mga trolls ni Bangag at Baki, mag-subscribe kayo, mga hinayupak kayo. At sa mga nakakaluwag po dyan, mga Pilipino, lalo na po yung mga overseas Filipino workers, na medyo nakakaluwag. Nice po nating tumulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Tino at Uwan. Aasahan po natin, ipagkatiwala po natin ang inyong mga maliit, kaunting tulong sa ASMNI Foundation. Nandyan po yung GCash number sa inyong mga screen. Okay. At siyempre, suportahan po natin ang Birada Aguila. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At mapapanood po ako ninyo dyan ng live sa Birada Aguila YouTube channel. Maraming salamat po in advance at mag-subscribe din po kayo. Thank you so much po. Pag-usapan po muna natin itong mainit na issue tungkol po dito kay Montulfo. Dahil pambihira, sineryoso po ito ng Palasyo de Polvoron, no? Yung marites ni Montulfo ay gagi, no? Ay inaksyonan ng mga animal. Yung marites na di umano'y naglabas ng mga destabilizer. At si Vice President Inday Sara nga ho, ay pinanser di umano, pambihira naman itong si Montulfo ko. Hirap na nga ho ang mga Duterte doon kay Tatay Digong na may mag-aasikaso araw-araw. Kinidnap po ninyo eh. Yan pa kaya ang unahin? At saka nunid na mag-destabilize dito sa gobyernong ngiwi ang panga dahil matagal ng bagsak po yan. Sila lang po ang nagpapabagsak sa kanilang mga pangalan. Hindi na po yan maibangon pa. Kaya yung mga destabilisasyon na issue, hindi na dapat yung pinag-uusapan dahil ang tunay po na nag-destabilize ng ating bansa ay sila po mismo dyan sa Palasyo de Polvoron, wala na hong iba. O hito, tingnan mo ha. Pag mga fake news pinapakalat nila sa social media, putya no, talagang siniseryoso nila at pinapaniwalaan. Takin mo yan ha. Basta fake news, laban sa mga Duterte, okay yun sa kanila goods, pinapaniwalaan nila. Pero pag yung mga post patungkol sa bangag admin na puro totoo, ay hindi po nila pinapansin. At sinasabi agad nilang fake news. At kinakasuhan agad ng NBI yung mga nagpo-post. Pero ito, pambihira, kakaiba ho itong Simonyo, no? Nag-post, hito. Binigay na di umano nila ang impormasyon na ito. Kaya sa militar anak ng kagwang
Ganong katindi ho, ha? Sineryoso ng Palacio de Polvoron. Pakinggan natin itong attack dog ni Bubuim na si Claire Castro. Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di... Pati ba si ano, no? Mayor Magalong, for confirmation, binasa rin yung ganun. Gamit na gamit si Magalong ng mga animal ngayon. Di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community. Oy! Iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Oy! Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So, kailangan po nilang i-validate. At sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. Sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso Sige, tuloy lang natin. itong ganitong alleged report of destabilization. Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikitang dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Putang ina, mga siraulo na sa palasyo ngayon, Narinig nyo? Yung umanong pinopost ni Munyo alias Black Eye Montulpok ay ibinigay na daw nila sa intelligence ng Armed Forces of the Philippines sa Intel Unit. Anak ng kagwang. Nakakahiya naman sa inyo mga militar. Kayo, Armed Forces of the Philippines, hindi ninyo alam kung ito ay fake news or hindi. Pinapatulan ho ninyo ito. At ibinigay sa inyo ng Palacio de Polvoron, tinanggap ho ninyo. Putang ina. Ay puta, mas matindi pa pala ang intel ni Montulpo sa inyo kung ganun. Di ba ho, ilang bilyon po ang intel funds ni Bongbong Marcos? Armed Forces of the Philippines. Na para lusutan lang kayo dito ni Montulpo at mapaniwala ho kayo sa kanyang mga post. Anak ng kagwang. Kayo yan, alam ho ninyo kung merong destabilisasyon labang kay Bangag. At yung mga pangalan ba na ito ay totoo ba? Dapat yan mismo, kayong Armed Forces of the Philippines na magsalita, hindi totoo yan. Tuldukan ninyo, i-rebat ninyo, yung mga pinapalabas ni Montulpo ay fake news, ayon sa aming intel community na merong bilyones na pundo galing sa gobyerno, ay walang ganon at hindi totoong mga pangalan. Narinig yung sinasabi ni Castro? Putang ina, binigay daw sa intel eh. Binigay sa Armed Forces of the Philippines at iimbestigahan na daw. Anak ng kagwang. Sayang lang yung intel funds po ninyo. Sayang yung intel community po ninyo. Kung itong mga post ni Montulpo ay magbibigay ba di umano ng lead para sa inyo, puta, nakakahiyaw kayo. So mas magaling pa si Tolpo sa mga intelligence unit ng gobyernong Bangag, anak ng kagwang. Nakakahiya ho eh. Hindi nyo nire-rebat. Hindi nyo sinasabi na fake news dahil nga atake ito laban sa mga Duterte. Ito ho tayo ngayon eh. Pero kung atake ito laban sa gobyernong Bangag, putang ina, sinasabi nyo agad fake news yan. Huwag po kayo magpanipaniwala sa mga post sa social media dahil hindi totoo. Pero ito nabaliktad. Iniimbestigahan, binigay na sa Armed Forces of the Philippines. Anak ng kamote. Halatang drama po ito ng Palacio de Polvoron. At pinapalaki po nila at ipapalabas po nila na mayroong mag-destabilize sa gobyernong ito. Wala na nga ho eh. Walang destabilisasyon laban sa Bangag. Walang mga taong personalidad na involved po dito. Kayo po yung nag-destabilize ng ating bansa. Wala pong alam dyan yung mga pinangalanan ho ninyo. Yung Mayor Magalong, tangina, ginagamit ho ninyo, no? Ayos, Yung pagbagsak ng ekonomiya at gobyerno, wala pong pakialam
ang mga pinangalanan po ninyo dahil hindi po sila kasama sa inyong administrasyon. Kung babagsak man ang gobyernong Marcos, ang pamahalaan na ito, kagagawa nyo po yan. Agad po sumagot si Vice President Inday Sara dyan. At tinawag po na chismosa itong si Tulpok. Chismosa mo lang, bayot talaga. Oh. Ito, pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Narito po ang banat ni Inday. Chavit Singson sa disabilitation plot sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na, kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Aray ko, Tulpok! Wala nang kwenta itong si Montulfo. Talagang chismosa na chismosa ang datingan. Kinaladkad nga ho siya sa social media eh. Alam naman yan ng taong bayan kung sino yung nasa likod kay Montulfo. Ito kasi si Montulfo, naalala ko, utangin na to na-point pa to ni former President Duterte eh. Noong panahon ng Duterte admin, may katungkulan yan eh. Ngayon ay panaybanat siya sa mga Duterte kasi may pangarap siya ma-appoint ng gobyernong Marcos. Ang problema, medyo matagal na ho eh, no? Mag 4 years na si Bangag sa Malacanang, wala pa rin siyang pwesto. Ang dinig ko nga ho, gusto niya magiging PCO secretary. Kaso hindi naman siya pasado sa panlasa ng mga bangag. Pero malamang ito, nakikita natin, no? Dumidiga rin eh. Dumidipinsa rin kay Bongbong Marcos, umaatake sa mga Duterte. Kailangan niya gawin talaga yan para ma-impress sa kanya si Baki. Kagayang ginawa ni Claire Castro, araw-araw bumabanat Duterte, Duterte, Duterte. Kasi nga, isa yan sa mga papel nila. Pag hindi ma-impress si Lisa sa kanya, tanggal ito. So itong si Montulfo, nagpapa-impress mo. Kaso nga lang, mali-mali yung birada, halatang halata na may karga ba? Ito, tanong lang din ho natin. Total, maritis rin naman si Montulfo. Mon, magkano ba yung bigayan dyan, Mon? May kasama bang kondo at may kasamang raptor? Naalala ko si Mike Abe, putyang ina, may raptor, may kondo. Sarap ng buhay ng mga bubunistang tanganista eh. Nabubuhay sila sa tax ng bayan. Galing sa nakaw. Putang ina, mahiya kayo sa mga balat ninyo. Kami dito sa Bisdak Pilipinas, prinsipyo lang yung pinaglalaban namin mula noon hanggang ngayon. Talagang dikdikan kung dikdikan. Balik tayo dito kay destabilisasyon ni Montulfo. Mas may sense pa. Yung pinopost ni, actually nabanggit namin din to kanina, ito post talaga ni Jason Za. Manong Jason Za, gamitin ko yung post mo para kung kasuhan tayo ng libel, ikaw mauna. Putang ina, may sense pa ito. Tingnan mo anong post ni Manong Jason Sa? Ayan birada ni Manong Jason Sa dyan. Pag-usapan man natin yung anak ng kamuti na ito. Pakinggan natin Ang sabi dyan ni Manong Jason Sa kanyang post, kakapost lang po ito. Basahin po natin yung sabi ni Manong Jason Sa. Martin Romualdez at Saldico, panagutin movement. Called on Montulfo to watch out for the real destabilizers of Philippine society and government. Speaking through Ginoong Pagtanggol Valiente, the movement enumerated a list of personalities who may have been directly and indirectly involved in the multi-billion piso flood control scam and the farm to market road scandal. Nasa talaan ng Martin Romualdez at Saldico pananagutin movement ang mga kilalang miyembro ng Kongreso, cabinet members at ilang pang opisyal ng gobyerno. So ito daw yung mga destabilizer na mga pangalan. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Andrew Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez,
Jelian Julian Romualdez, Saldico Buying at John B. Crimolia, Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Hontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Lauren Ligarda, Rafi Tolpo, Gervel Luestro, Jeje Suarez, Dong Gonzales, Rods Gutierrez, Jude Asidre, Edwin Gardula, Bini Abante, Tere Ridon is Barbers, at marami pang iba. Basahin nyo po mga kaliwang grupo. Yan daw yung mga destabilizer. Yan ho ang totoo. Kasi pag sinasabi mong destabilisasyon, nagpapabagsak po yan ng gobyerno. Sino ba ang nagpapabagsak ng gobyerno? Sila. Yung mga nasa listahan. Ang ganda ng panahon ni Duterte, tinarantado ng gobyernong Marcos. Yung pagbagsak ng ekonomiya, sinong may dahilan? Sila. Lahat ng sisi dapat. Pagbaha, sinong may dahilan? Sila. Pag-atras ng foreign direct investment, sinong may dahilan? Sila. Paghina ng piso kontra dolyar, sinong may dahilan? Sila. Ay ano, ang totoo niyan. Tingnan mo, tingnan mo ha. Ito yung mga halimbawa ng pagbagsak ng gobyerno. Ayan o. Piso to stay weak through 2026 due to corruption scandals, says research firm. Ngayon, sinong may dahilan yan? Yung mga pinangalanan ba ni Montolpok? Hindi. Kayo yan sa Palacio de Polvoron. Kayong mga nakaupo sa gobyerno ngayon ang totoong destabilizer. Dahil inayaan po ninyong lalagapak ang ekonomiya at babagsak ang ating bansa. At inayaan po ninyo ang kaliwat kanang pangungurakot. Bakit nyo isisisi sa mga Duterte, anak kayo ng tipaklong? Kasalanan nyo yan. Hindi kasalanan ng mga nagkikriticize sa inyo. Hindi kasalanan ng mga totoong oposisyon na batikos ng batikos sa gobyernong Marcos. Dahil yan ang totoo. Parte po yan ng freedom of expression at freedom of speech. Yan ang maliwanag. Tingnan mo, nasa katinuan pa ba kayo? Nasa katinuan pa ba ang gobyernong ito? Bagsak ang ating ekonomiya. Pero yung mga kawatan sa gobyerno nagparti-parti sa panahon ng bagyo. Super typhoon. Di ba ho? Si Lisa Marcos, anong ginawa ho niya? Noong kasagsagan ng Super Typhoon Tino at Uwan. May sariling mundo ang animal eh. Meron ginawa kayong book launching. Nagparty-party kayo. Tapos ngayon, itinanggi pa ni Claire Castro na umano'y nagparty-party itong si Lisa Marcos. Hindi nyo kasi yan may tago. Ang problema po sa inyo, gagawa kayo ng pagwawalwal, pinupost pa ninyo sa social media. Yan yung problema ko sa inyo. O siyempre, ang taong bayan, hindi pwedeng papalampasin itong inyong pagka-insensitive na mga opisyal ng gobyerno. Nasa Malacanang kayo. First family po kayo. Kayo po ang representante ng mga Pilipino. Kayo po yung modelo. Pagdating sa mabuting asal, wala eh. Kalapastangan yung ginawa ho ninyo. Pera ng bayan po yung ginagamit ho ninyo dyan. O ito. Pag-usapan natin, no? Yung palusot ni Claire Castro. Kasi natanong po yan eh, ng media. Kung ano ba ang ginawa ng mga opisyal ng gobyerno sa panahon ng kalagitnaan ng bagyo. Alam nyo, itong si Claire Castro, sabi ko nga ho sa inyo eh, walang araw yan na hindi mabanggit ang Duterte. Putangin ano, sinisi pa ka Inday. Nakakagwang. Pakinggan natin muna, kaunti lang, anak ng kamuting si...
good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Tingnan mo ha, ang linaw-linaw ng tanong, putang ina, hindi makuha-kuha. Ano po yung response ninyo dito sa book launching na kinikriticize ng mga Pilipino at nag-concert pa kayo dyan sa Malacanang? Tingnan mo ha, ang sagot, Duterte may kasalanan. Animal tong hayop na to. Oh. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin, ano ba nilalaman ng libro na to? Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Putang ina, hindi daw parte pansarili lamang. Ito daw ay pag-angat ng mga first ladies. Pag-angat daw. Anong pag-angat? Umangat tayo. Umangat ang bansa. Nak ng kamuti, kabagsak ng ekonomiya, umangat pa. Anong naitulong dong sa book launching na yan? Meron ba? Nagmura bang bilihin? Nakatulong ba sa mga nasalanta yun? Anak ka ng kagwang ka. Papamurang taong bayan sa'yo, Claire Castro. Oh. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ang tanga mo! Hindi, Sara na naman. Hindi daw ito katulad ng Snow White na magsuot na mag-party-party. Anak ka ng kagwang ka. Pag-swimming daw. So, yung mga nakaraang bakasyon, ni Inday Sara, pagpunta doon sa Bicol, hindi ka pa rin nakamupon yun? Na bumisita kay Inday Sara at nag-side trip si Inday Sara doon sa beach resort ng ending sa Bicol? Putang nantakal na nun Ginamit mo pa rin yan pang-atake sa mga Duterte. Anak ka ng kagwang ka. Yung Snow White, nainggit ka. Ginamit mo. Undas yun. Wala pang bagyo yun. Anak ka ng kagwang ka. Ano siya, party-party. Dapat, nag-costume ka na sana din, ng tsake. Sabagay, hindi na rin kailangan to ng costume. Yung amo niya, si Baki, hindi na rin kailangan ng costume. Nakakatakot na Talagang Halloween na Halloween itong mga mukha na to, kahit walang Halloween Wow, ang tindi mo, Claire. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Tanga mo! Si Inday Sara nagbabakasyon ng bagyo? Lulo mo, madam! Kaliwat kanan tulong si Vice President Inday Sara sa mga nasalanta. Ang tangingot mo, tulog ka? Tangin na yung mga resort na yan, yung sa Bicol yan, alam ko. Matagal na yan, putang ng issue na yan. Binalik pa niya. Ang pinag-uusapan ngayon, panahon ng bagyo, anong ginawa ni Lisa? Ang ginawa nagwalwal, anong nakakatulong sa pag-angat ng kababayan? Putang ina, hindi po yan nakakatulong. Yan ay pansariling interest ng mga alta-alta, mga oligarkiya kasama ho ninyo dyan. Hindi yan po nakatulong sa mga Pilipino, nakatulong po sa yabang ninyo, sa katarantaduhan po ninyo, nakatulong po yan sa personal interest po ninyo. Yan ang tunay. Anong palusot nyo dyan? Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli,
ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa natin Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Tangina, nagbabakasyon, kaalyado mo nagbabakasyon. Si Prasco, yan ang nagbabakasyon. Pero si Vice President Inday Sara, ayan, 24/7 yung tulong sa bayan. Pinakauna na tumulong. Claire Castro, naintindihan ko po yung katanungan ng media. Ikaw, hindi mo naintindihan. Ang sabi doon, animal ka, kung Pilipino ka, maging sensitibo ka naman sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi ho po pwede yan. Di ba sabi ng media, i-move na lang. Pwede mo naman i-move sa ibang araw pagkatapos ng dilubyo. Hindi yung kasagsagan, mantakin mo yung bagyo 4, 5, 6 po eh. Super typhoon po yan, Tino. Ang buklunching ni Palaka, ganun din, November 6 din. At pagka November 7, nagpa-concert pa ang Hinayupak. Utang ina. Matanggap po ito ng taong bayan. Anak ng gagawang hirap ay harap-harapan tayong ginagago dito. Ito to Claire Castro yung sinasabi ng media na utang ina, hindi ba ho kayo naging sensitive diyan sa Palasyo de Polvoron na habang yung mga tao binabaha na wala ng bahay, yung mga pamilya na matay, gutom inabot, ay puta ina, nakuha ba din yung magsaya dyan? Party-party? Yan, hindi yan party-party? Anong tawag dyan? O sa ganyang lagay, hindi pa yan party-party? Mamahaling pagkain? Hindi pa ba walwal? Nagpo-concert kayo, hindi pa ba party-party yan? Anong tawag dyan? Utang ina, kakaibang party-party. Paano pa kaya pala ang party-party ho sa inyo? So ito, hindi pa ho ninyo matatawag na party-party to. So ano pa talaga ang mukha ng party-party sa inyo? Mas malala, mas magagarang gastos. Nagpa-concert na nga ho kayo dyan eh. Yung party-party ho ninyo. Tapos ngayon, ang bato ninyo, inggit kayo sa Snow White costume ni Inday Sara. Hindi nag-costume sana kayo din ng Chucky. Suot nyo kay Baki. Yan ang pagiging sensitibo. Putang ina, papalampasin pa rin ito ng mga Pilipino. Papalusutin ba natin itong palusot ni Claire Castro na umano'y nakakatulong daw yung ginawa ni Lisa Marcos na iangat ang kababayan natin? Putang ina, kayo lang ang mga tiyan. Yung kababayan natin nandun nalulunod. Kayo, uminom kayo ng mamahaling alak, masasarap na pagkain, kita ho ninyo yan. Sila ba ipapainom po ninyo? Puta, wala kayong mga puso, mga hinayupak kayo. Dapat kayo pagkukulong, pagdating ni Inday Sara maging presidente, day, huwag niyong palampasin to, day. Kalapastangan na po ito sa bayan. Masyado na pong tinarantado ang mga Pilipino dito. Pilit po tayo binubulag, pilit po tayo pinapaikot, pinapaniwala na walang masama yung ginawa ho nila. Putang ina, ang laking kasalanan po yung ginawa ho ninyo sa bayan. Nag-i-enjoy kayo, samantala talagang, tingnan mo naman yung baha dyan. Ngayon, kagagawa ng flood control, rumaragasa. Tapos kayo, ang saya ho ninyo, hindi nyo alam na may super typhoon parating. Hindi nyo alam na tapos kakatapos lang ng super typhoon at nag-concert pa kayo. Magkano kaya yung alak na yan? Yung nakalagay sa baso. Tingnan mo yung bata, kawawa Ayan Kaya nyo po isikmurain yan. Nagbibideo okay, concert kayo dyan, nagiinuman, samantala yan. Mga Pilipino po yan. Yan po yung anak ng kamuti. Hindi po katanggap-tanggap yung rason ni dito, ni Claire Castro. Na yung ginawa daw ni Baki ay pag-angat sa kababayan. Walang pag-angat po doon. Paggagastos lang po yan sa kaba ng bayan na dapat sana, tama yung reporter, inyong ginastos dyan sa animal na walwal dyan ay dapat ginastos nyo na lamang ho
sa mga nasalanta, relief goods. Imbis na magpalaway-laway po kayo dyan sa mga binaha at nasa bubong na nga ho sila nakatulog dahil binaha yung bahay nila. Tangina, dapat gumawa kayo ng paraan. Sa bagay, may panahon din po, may karma din pong darating sa inyo. Ako, naniniwala ho talaga ako na yung sinabi ni Vice President Inday Sara, ang gaba, dili gyud magsaba. Darating ang panahon, gagabaan kayong lahat na mga kasabwat sa panarantado sa kaban ng bayan. Panarantado sa mga Pilipino. Pang-iinsulto sa mga mahihirap. Darating po yan. Oo, ngayon masaya kayo. Pero tingnan mo naman ang kalikasan. Ang Panginoon na po ang naghahanap ng paraan na magising ang mga Pilipino sa katarantaduhan ng gobyernong Marcos. Puta, yun ang ginawa niyang reason. Kasalanan pa ni Inday, Day, sana hindi ka daw nag-costume, Day, para hindi siya magbuklonching. So, nainggit kayo. Nainggit kayong mga hinayupa kayo sa costume ni Inday Sara na Snow White. Kasi pag mag-costume si Baki, kahit hindi na mag-costume, ito ba yon? Ganda man talaga ni Inday dyan. Tingnan mo naman sa baba ni Inday Sara, oh. Grabe. No need na kailangan ng costume, Day, yung sa baba mo. Talagang nakakatakot. I-play natin yung sayaw-sayaw. Sayaw lang. Walang audio kasi medyo may copyright may copyright. Pakinggan natin. Lang. Ayan, oh. Ito yung kinainggitan mo, Claire Castro. Anak ka ng kamuti ka. Walang audio, may copyright kasi. Ting aling aling ding dong. Anak Claire, isa pa Claire. Claire Castro. Amo mo, inggit na. Oh. Ayan, oh. Dito siya nainggit. Nainggit si Claire Castro sa Snow White ni Vice President Inday Sara Duterte. Nainggit na kayo, mamatay na kayo sa inggit. Pareho lang kayo ni Montolpo, mga chismo sa mga hinayupak kayo. Sige nga, sabi. Wala daw ginawa si Vice President Inday Sara. Putsang eh. Ito. Pakinggan po natin itong balitang ito. Kasi wala daw ginawa si Inday. Napaka-imposible lang walang ginawa si Inday Sara dyan. Narito. Pangungunahan ni VP Sara ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan sa Negros Occidental ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ba ang sitwasyon dyan? Dito mag-ukot nga ngayong araw dito sa Negros Occidental Province si Vice President Sara Duterte para kumustahin ang mga naapektuhan ng mga nagdaang Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Unang pupuntahan ng vice ang Himalayan City kung saan mamahagi ang kanyang opisina kasama ang DSWD ng mga food packs. Bibisita rin si VP Sara sa mga nasawing residente sa nagdaang bagyo sa Bago City upang makiramay sa mga naiwang pamilya at magbigay ng konting tulong gaya ng pinansyal. Dadaanan din ng pangalawang Pangulo ng pangalawang Pangulo ang mga evacuation center dito sa probinsya para kumustahin ang sitwasyon ng mga residente at para mamahagi na rin ng mga food packs. Noong nakaraang linggo nga nang manalasa ang Bagyong Tino dito sa Negros Island. Matinding pinsala ang iniwan nito na kumitil ng higit 50 katao habang 58 pa ang nawawala at patuloy na hinahanap sa ngayon. Nikki, bukas nakatakdang tutungo si VP Sara sa Cebu Province para bibisitahin din ang mga sinalanta ng mga residente ng Bagyo. At sa ngayon, Nikki, ay hinihintay pa natin dito sa Himalayan City si Vice President Sara Duterte para sa kanyang pagdating. At dito din sa buong probinsya ng Negros Island ay may iba pang lugar dito na wala pa rin supply ng kuryente at tubig at maging pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon dahil nga dito sa mga nagdaang bagyo. Ayan. Tayo, Nikki. Claire Castro,
Narinig mo na. Ngayon, sino yung may ginagawa? Sino yung walang ginagawa? Sino yung nakatulong para may angat ang buhay ng mga Pilipino? Si Bake? Los nyo. Si Vice President Inday Sara, ang mga Duterte, talagang pagdating sa public service, number 1 po yan. Hindi matatawaran yan, walang kaplastikan. Kaka-anniversary lang ng Yolanda, sinong nakatulong? Duterte. Di ba ho? Ay na itong si Claire Castro, ito po yung legit na attack dog na sinabi ni Manong Chavit Singson. Pira-pira lang to. Kawawa ka naman, Claire Castro, yung pagkabugada mo, sinangla mo sa mga impakto. Sayang lang, di ba ho? Walang prinsipyo. Tsaka walang kredibilidad naman talaga to si Claire Castro. Kasi noon, panay mambanat yan sa mga Marcos kay BBM. Papalabas pa nga niya, bubo si BBM that time eh. Nung nagkikriticize pa siya kay BBM. Nung kinuha ito ni Bake, ayan, naiba na. Yung tabas ng dila, nagiging maamo na kay Bangag at nagiging tigre sa mga Duterte. Yan ang maliwanag. Pareho kayo ni Montolpok. Pero sa akin, putang ina, hindi ko pwedeng palampasin po ito. Tingnan mo naman, oh. Tingnan mo naman yung si Lisa Marcos. Tingnan mo naman yung alak sa harap niya. Alam mo kung magkano yan? Si Lisa Marcos, hindi yan iinom ng alak na hindi nagkakalagang kalahating milyon, 1 milyon bawat buti. Tingnan mo ko yan, oh. Hindi ba yan party-party? Nagpa-concert kayo, hindi party-party. Pero yung mga nabaha, putang ina, binaha na nga, papainom pa ninyo ng tubig, bahaan na kayo ng kagwang, oh. Di ba kayo nahiya, no? Yan o ang maliwanag. Hirap na kayo dipinsahan yan dahil nga yung totoong yung totoong pagkatao po ng pamilyang Marcos, lumalabas po talaga na sila ay mga alta oligarkiya. Parte po sila ng pagiging oligarkiya na pinapahina po yan sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang totoo niyan. Kaya ang resulta, ayan, tibag ang mga hinayupak. Teka lang, meron po akong hinahanap ng isa pang video. Yan lang mga kabisda. Ito, pakinggan rin po natin si Vice President Inday Sara. Binatikos po ni Vice President Inday Sara. Dugtong muna tayo kay Inday muna bago natin pag-usapan yung impeachment. Binanatan rin po ni Vice President Inday Sara itong Marcos admin dahil ang tagal po magpakulong. Marami nang namatay, marami nang nalunod sa baha. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na ipakulong ang gobyernong Marcos. Pakinggan po natin, narito po. Kasabay ng kanyang pagbisita sa Negros Occidental, pinuna ni VP Sara Duterte ang mabagal umanong aksyon ng ICI sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Para sa update na sa frontline ng balitang yan, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Brel, kamusta ang naging pagbisita dyan ni VP Sara? Ruth, nag-ikot ngayong araw dito sa Negros Occidental si Vice President Sara Duterte para kumustahin ang mga residente na naapektuhan ng nagdaang bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Unang pinuntahan ng bise ang mga residente sa Himamaylan City kung saan namahagi ang kanyang opisina kasama ang DSWD ng mga food packs. Kasunod nito, pinuna ng bise ang ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na puro lang daw investigasyon pero wala namang resulta at nakukulong. Correct. Narito ang pahayag ng bise presidente. Nag-aantay tayo na merong managot, no, sa mga budget insertions, sa mga ghost projects, sa mga substandard projects, and sa mga unfinished projects. Dahil alam naman natin, no, na kadalasan yung unfinished projects ay corruption din yan. Dahil binigay na yung budget para sa project dahil sa corruption, nagkulang
yung budget, kaya humihingi na naman ulit ng dagdag na budget. Ruth, hinggil naman sa plano ng DILG na imbestigahan ang ilang opisyal sa Cebu na bumiyahe palabas ng bansa noong kasagsagan ng bagyo, ipinauubaya na raw niya ito sa DILG. Gayunpaman, giit niya ang local government ang dapat na nangunguna at may responsibilidad sa relief operations tuwing panahon ng kalamidad. Ruth, matapos nga ang mga aktibidad ni VP Sara dito sa Negros Occidental, ay pupunta na naman siya bukas sa Cebu para kumustahin ang mga residenteng nasalanta doon ng bagyo. Claire Castro, sino yung walang ginawa? Ayan, si Vice President Inday Sara, iikot na naman sa Cebu. Alam niyo po, nakakalungkot nga ho kasi nga hanggang ngayon wala pa rin napaparusahan. Hanggang ngayon wala pa rin naipakulong ang gobyernong Marcos. May ICI ka na, Sarsuela o for optics, pag-cover up, pagtatakip. Naalam na nga ho ng taong bayan kung sino po ang mga mastermind. Pero pilit po nila nililihis, kino-cover up. Ngayon, naglabas sila ng statement na di umano ay si Saldico kakasuhan, pati yung SunWest, ayon kay Boeing, ha? Kasi wala nang naniniwala sa kanila. Wala nang naniniwala sa ICI, investigation, wala nang naniniwala. O ito ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson, teka lang ha, Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson, ito, bumalik si Ping Lacson sa pagka Senate Blue Ribbon Committee. Kasi yung script tapos na. Teka lang ha. Teka lang guys. Pag-usapan rin po natin ito mamaya. Ayusin ko lang konti. Ayan. Tingnan nyo ha. Yung Senate Blue Ribbon Committee, yun po yung sana inaasahan ng taong bayan para malantad ang totoong mga sindikato at mastermind na alam naman natin yan. Ang problema kasi ito si Panfilo Lacson nagpagamit din po eh. Pero ito sa pagbabalik niya kasi 'di ba binatikos binira ni Senador Marcolita yan. Uy, bakit ayaw patawag si Saldico? Bakit ayaw patawag si Romualdez? Bakit ayaw may patawag yung 17 kongresistang pinangalanan ni Sara Diskaya, ng mga Diskaya, Corley Diskaya? O ito, siguro natapos na yung script, o ito si Lacson, ipapatawag daw niya yung mga kongresista, pakinggan natin. Sir, may commitment po ba si dating Speaker Romualdez na attend? Wala, but after the election this afternoon, we'll back it down to work. And then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya, plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya Popol, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Sir, yung very important witness. Siya. Okay, nagbigay na ho ng affidavit. As of now. As of now. May affidavit na ho siya na isabit. Meron siyang affidavit, draft affidavit. So ngayon, si Romualdez, hindi darating, walang commitment. Pero inimbitahan. Pati yung 18, inimbitahan din. Ay 17, no? Pang 18 si Tambaloslos. Pero ito bago, yung di umanong si, surprise witness. Oh. Sino kaya? Ngayon na yung pak na yan. What about Saldico? Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nandun siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, puta, via Zoom ha? Papatin si Saldico via Zoom. Naalala ko kay Pastor Kibuloy, hindi pinabaya Zoom, anak ng kagwang. So ito na yung script. So doon daw sa embassy, pwede magbaya Zoom, anak ng kagwang. Pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony
sa isang consul kung saan sa Manila. So may ganung arrangement na with him, Yun sir? ang gagawin namin. Yun ang Punta, plano special namin. treatment, Kung hindi ha? siya makapunta sa embassy physically para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul na yung kanyang tinestify, maybe, alam mo, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday, pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Ibig sabihin, sir, meron kayong communication with Saldico? Wala. So paano po yung Doon sa arrangement? kanyang address. So pagka mayroong feedback, so paparating namin na actually doon sa letter of invitation, indicate namin yun. No, kung hindi siya pwedeng physically maka-attend, papayagan namin via Zoom because we already did this in the past. Doon sa family hearings, di ba? So yun ang aming plan. Tang-inumin mo, Lacson, wala kang Sir, kwenta. sabi ng iba, crucial daw yung... Wala kang kwenta, Pig. Ba't mo binibigyan ng special treatment itong si Saldico? Paano pong justisya nito? Isipin mo, kung hindi daw makapagbayasum dun sa mga konsulada, pwede sa bahay lang. After ng bayasum niya, tawag yun. Panotarya, pa-testify doon sa konsul. So, sino magdadala doon? Hindi na si Saldico. Yung abogado na ni Saldico, anak ng kamuti, ginagago tayo. Alam mo, ang hirap niya na, kasi hindi po ma-issuehan ng warrant of arrest nitong si Saldico. Hindi po masubpina, hindi po mapilit na lumabas ka kasi may bias Zoom. Hindi mo panpilo, Lacson, na talagang hindi po maaresto. Hindi makansila ang pasaporte, hindi ma-issuehan ng warrant of arrest dahil binibigyan ng special treatment ni Panpilo Lacson itong si Saldico. O, tingnan mo. Yan yung script ho nila. So, paano maparusahan? Paano mapauwi? Hindi na uuwi. Walang warrant eh. Paano magka-warrant? Ibayasum, pwede. So, ligtas na naman si Saldico, anak ka ng kagwang. Ito na ngayong sinasabi ni Vice President Inday Sara na isang katarantaduhan po ito. Itong ginagawa, puro optics, puro sarswila lamang. Tingnan mo kung kay Saldico hirap na hirap sila ibaon at maimbita dyan sa Senado, pati si Martin Romualdez, hirap na hirap sila kasuha nila, ibahin naman natin. Pagdating sa kaalyado ng mga Duterte, talagang pinopulis po nila. Kagaya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Anong ginagawa ngayon? Hayan, tinatakot ng ICC na mayroong warrant of arrest na daw. O pakinggan natin yung balitang ito. Ganito ho sila katindi maglaro. Ang dumi. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang mga legal na hakbang sakaling ihain daw ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Si de la Rosa ang nagsilbing PNP chief noong war on drugs. Ayon sa DOJ, posibleng gawin ang surrender o kusang pagsuko sa senador. Gaya ng ginawa ng arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Intindi. O di kaya'y extradition o paghiling ng isang bansa para isuko sa kanila ang taong pinaaresto. Wala pa rin daw natatanggap ang DFA kaugnay ng red notice mula sa Interpol. Nitong weekend nang umugong ang balitang pagpapaaresto umano ng ICC kay De La Rosa. Pero ayon sa DOJ, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya nito. Tingnan mo nung ginawa kay former President Duterte, yun din yung gagawin nila kay Bato. Kapuntahin ang liwanag ng script. Pakinggan natin yung Department of Justice. Yeah, actually, there is, if you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there's no such thing as immunity even if you are a legislator. Now, of course, there are certain restrictions. If the penalty is more than 6 years in one day, then the same cannot be implemented during the time when Congress is in session. But certainly, there's no restriction as to the arrest. If, for example, they are on recess
although we have heard the good senator already make some statements before that he would seek possible asylum or refuge in the Senate. We do not know if that is a position that he still would be taking at this time. But certainly that is one matter that can be or that will be taken into account in deciding what action or what course of action the government will take. Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any. Nor I don't think he will be making such a representation considering na wala ka. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Tingnan mo ito yung masaklap dyan. Dahil sinabi ng Department of Justice at sinabi rin ng ICC na wala daw warrant. Ayan sabi ng ICC, we ICC still have only one case currently, the one against Mr. Duterte. Ang kaso daw nila ngayon, tungkol lamang kay former President Duterte, sinabi na ng ICC, walang warrant of arrest. Pero ito, magulat ka, si Boying Remulla nanindigang may ICC warrant of arrest labang kay Senator Bato. O tingnan mo basahin ko po yung kabuuan dyan. Dahil ang pinapalabas po ngayon ni Boying, ito pinandigan ni Boying Remulla na may arrest warrant nang inilabas ang International Criminal Court labang kay Senator Bato. Ayon kay Remulla, may kopya na umano siya ng arrest warrant pero hindi pa ito official. Anak ng kagwang, meron na daw siyang kopya. May hard copy na siya. Pero hindi daw to official. Patay mind conditioning. Na Bato, meron kang warrant of arrest. At gagaguhin ka talaga ng Marcos admin. Yung nangyayari kay former President Duterte na pag-kidnap, ganun din ang gawin sa'yo. Tingnan mo Hirap na hirap sila sa kay Romualdez Saldico na nangangurakot sa gobyerno, naglima sa kaban ng bayan. Bilyon-bilyon po ang nililima, hirap nila kasuhan, hirap nila pauwiin si Saldico. Pero dito kay Bato na hindi nangungurakot, madali sa kanilang gaguhin at ipapadala sa Netherlands at kikidnapin po nila. Walang kaso si Bato Pero itong Saldico, Martin Romualdez, harap-harapan ginagago tayo. Tingnan mo naman ang pagkakaiba. Basta kaalyado ng mga Duterte, durog ka. Hindi nagnakaw hindi korupsyon ang kaso, kundi sa war on drugs. Pero ito mga buhaya, nangungurakot, putang ina, ang laya-laya. So mangurakot ka na lang Bato. Kasi nga, hindi ka man makasuhan pinapalayas lang ang mga kurakot. Pero ito, yung mga durugista, dinurog. Ayan, kikidnapin na naman si Bato. So maliwanag ang pattern na gagawin nila. Kung ano po ang ginawa kay former President Duterte, ganun din ang mangyayari kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Tingnan mo, ang sabi ni Vice President Inday Sara, mukhang yung ulit-ulit sa sa ICI, hindi sa ICC, puta ka pareho po kasi. Alam niyo para sa akin, hindi pwedeng magkumpiyansa si Senator Ronald Bato de la Rosa dito. Talagang bibirahin ka dyan, Senator Bato. Balita ko nga wala na si Senator Bato kanina sa sesyon Kasi sinabi ni Boying may hard copy na daw O baka may intel, si Bato may intel yan. Na gaguhin kasi, pag magpakita ka, aarestuhin ka talaga. Kaya dubli ingat ka. Ito ang maliwanag. Tangin anong klaseng gobyerno ito? Nagkamali ka talaga dito, Senator Bato, sa pagsuporta kay Bongbong Marcos. Napaniwala ka talaga ni Bongbong na kahit isang hibla ng buhok ay hindi papahawakan ni Bongbong. Hibla ng buhok mo sa ICC. Bodol, iniskam po kayo. Alam niyo Senator Bato, makakaganti lang po kayo dito after Marcos administration. Ganun po ang mangyayari. Mawawala lahat ng mga paratang sa inyo, si Tatay Digong Makalaya,
at ang mga Pilipino ay makaganti, makulong ang mga kurakot after Marcos admin sa 2028. Gaya po itong pag-uusapan natin. Impeachment labang kay Bongbong Marcos ihahain sa Kongreso. Sasampa daw ni Kong Kiko Barsaga ang impeachment labang kay Bongbong Marcos. O ito po sana ho. Marami talagang impeachable offense itong si Bongbong Marcos. Ang problema nga ho, utsa mag-prosper ba yan sa House of Crocodile Farm? Narito po, pakinggan po natin itong si Kiko Barsaga. Ay, sorry. Di na ayos Ito na lang. Yun back to session na si Congress Miao Posador. Daming nag-absent ng mga buhaya ngayon, pero laging present si Lodi Sandro Marcos. Ang sipag niyan. Idol ko yan. Ka-impeach ko yung tatay niya kasi hanggang ngayon magpapasko na, wala pang nakukulong at ang dami nang namatay dahil sa flood control ni Marcos, kaya impeach natin yan. Bye-bye. Alam niyo po ba, itong impeachment complaint ni Kiko Barsaga labang kay Marcos, may basihan naman talaga. Lahat. Ang daming grounds So, maraming namatay, almost 300 na yata Flood control corruption, yung GAA, pinirmahan, puro blanco yung BICAM, ang dami po. Yung pag-traidor kay Tatay Digong, soberanya, sinuko sa mga puti, ang dami pong impeachable laban kay Bongbong Marcos. Ito, harap-harapan niya sinabi yung flood control, natapos na. Anong tawag dun? Betrayal of public trust. Niluloko mo ang taong bayan na sinabi mo merong flood control na 5,500, tapos na. Malaman-laman natin po mga 8,000 pala na flood control. 421, puro ghost projects. Billion-billion po ang nakulimbat. Yan, impeachable offense po yan. Betrayal of public trust. Ang problema ho, yung impeachment na isasampa labang kay Bongbong Marcos, putang ina, magpo-prosper ba yan? Yan daming buaya sa Kongreso. Lahat kakampi nila. Hawak nila yung Kongreso. Yan sana ang magiging paraan para mapalitan ang presidenteng abusado. Kasi yan, si Bongbong Marcos, pwede man niyang palitan sa pamamagitan ng impeachment. Paano ma-impeach? Lahat ng mga kongresista busog na busog sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si Vice President Inday Sara nga, na-impeach dyan. Dahil na pinagkakaisahan, ang gamit pala, pundo ng bayan. Pundo galing sa flood control. Kaya hayan, nagsipirmahan ng mga buhaya. Yan ang mahirap dyan. Pero pag nagkalusot po ito, kung sakali lang kung sakali lang, hindi naman po tayo kasi wala naman talagang numero tayo sa Kongreso. Kung sakali lang makalusot ang impeachment labang kay Bongbong Marcos dyan sa Kongreso, pagdating sa Senado, convict yan. Si Bongbong Marcos, matik yan. Makonvict talaga si Bongbong pagdating sa Senado. Kasi ang Senado, mahirap nila kontrolin. Ang Senado may numero, tayo, mga Duterte. Galit na galit ang mga senador dyan kay Bongbong. Lalo na yung pamilyang Bilyar, sus ko, tinarantado ni Bongbong Marcos ngayon. Jinggoy, Joel Villanueva, ganun katindi ho. May numero naman talaga. Pag sabi mo impeachment lang, conviction sa Senado labang kay Marcos, makukonvict yan Kaso hindi naman lulusot sa Senado. Pag mag-file mo sa Kongreso, wala na. Tatapon lang yan, na parang papel lang yan. Pero at least, si Kiko Barsaga, tutuluyan mo, Kiko, mag-file ka ng impeachment, baka sakali, baka sakali lang, ay makakalap ng eksaktong numero. Butangin na naman kayong mga buhaya, kayong kongresista, kita mo naman ang nangyayari sa bayan natin, ang dami ng patay, ang dami ng nalunod sa baha, mga ari-arian, tinangay, marami nagsakripisyo, hanggang ngayon wala pa rin naikulong na mga kapwa buhaya ho ninyo. Panay Duterte lang. Cebu yung baha, Luzon ng baha, ang investigasyon sa Davao. Walwal pa yung asawa ni BBM. Mamahaling alak habang hinagupit tayo ng bagyong Tino. Katanggap-tanggap kaya ito kayo, mga tanganista.
Okay lang po sa inyo ito. Los nyo. Hindi po ito okay. Ang Pilipinas ay bagsak na. Lalo na ngayon mga classroom, tingnan mo paano makabawi ang mga Pilipino. 1,800 classroom na damage sa Typhoon Uwan. O ilan po nagawa ni Bongbong Marcos na classroom? 22 lang, anak ng kagwang. Wala na. Ito yung clear. Bagsak ang Pilipinas dahil sa gobyernong ito. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.